Yap. Another Sa family mo. December Yes. 2024. Ano nga? Ano, direct? So, for this episode, Ano sabihin ko? This is Dialogues That Count, Episode 2. So, I'm Jessica May Rosal. I will be your host for the upcoming episodes. So, today, we have a guest, a very special guest. He is a former OFW in Qatar. Actually, security guard po siya sa Qatar. And also, a father of two, di ba? A wife of one. And also, we will be talking about the life lessons as ng isang tatay, di ba, sa father, and also life ng isang OFW. And I hope you will learn a lot from his experience and also, mabigyan kayo ng magandang inspiration ba kung paano maging successful sa buhay. And I hope na, you will be entertained and you will relate dito sa episode na to. This is Dialogues That Count. Grabe, congratulations, Jomar. 6 digits, di ba? Monthly income. And from Qatar, as an OFW sa Qatar, ngayon nakapag-for good ka na sa Pilipinas. Congratulations sa'yo. yes, kwento ko lang naman, Jess, yung nangyari sa akin before na sumali ako rito sa Digital Biz. Mm-mm. Siyempre, hindi ko rin naman alam yung gagawin. And may nakapag-invite sa akin dito na stranger na tao. Tapos sabi niya sa akin, sumubok ka sa ganitong opportunity. And ako naman talagang, ako as a OFW, pumunta ako bilang isang OFW sa ibang bansa. Naglakas loob lang din naman ako. And then dumating sa point na naghahanap talaga ako ng opportunity. And then, nung nakita ko ito, nagtiwala uli ako sa tao na hindi ko kakilala. And then, yun, kumita ko ng 6 figures, sunod-sunod. Oo, and then maraming sacrifices, mga situation bago ako, syempre na kumita dito, hindi naman agad na kikita ka agad start. Oo. Oo, syempre kasi 'di ba? Wala naman kasing success na sobrang bilis, 'di ba? Yes po. And lahat naman talaga kailangan mong kailangan mong gawin, kailangan mong paghirapan, kailangan mong hard work, 'di ba? Kailangan. Yes, oo. Yun. Tapos before ka pumasok sa ganitong opportunity sa digital biz, ano yung ginagawa mo? Okay. So, nung nakita ko ito, actually, nag-apply rin ako before ng Canada. Sa Canada. Yes, sa Canada. Okay. So, OFW ka na talaga dati? Yes, sa Qatar ko to Okay. nakita. Mm-mm. And then, nung nakita ko ito, Mm-mm. yung situation ko noon, na-scam muna ako. Na-scam ka? Oo, na-scam So, muna ako. OFW ka na sa Oo, Qatar. nasa Qatar. Gusto mong pumunta ng Canada. Yes, tama Tapos po. na-scam Oo. ka Oo. sa pagpunta ng Canada. Mga Na-scam magkano ako. naman yung nabayad mo doon? Ay, grabe. 200,000 yung na-scam sa 200,000. akin. Oo. So, hindi ko rin alam kung saan ko kinuha yung pera na yon. Oo. Tapos? Nakasanday lupa ko. And then, ATM, Mm-mm. passport. Mm-mm. Tapos, kulang na lang. Isang ko pati kaluluwa ko eh. Pero, buti na lang talaga. Nung nakita ko ito, nag-pray talaga ako kay Lord na, Mm-mm. Lord, bigyan mo naman ako ng opportunity. Sabi ko sa sarili ko. And then, talagang stress na ako. Kasi, So, syempre, yung family ko, talagang hindi ako nakapagpadala. Okay. Yan, marami na ako narinig sa asawa ko, Mm-mm. sa anak ko. Mm-mm. And then, syempre, hindi naman nila alam yung nangyari sa akin. Ako lang nakakaalam. Mm. So, yun, nabuti na lang talaga. Nag-join ako dito sa Digital Biz. Okay, so grabe no, tas ngayon fast forward, ano ka na, 'di ba? 6 digits income achiever, hindi mo na kailangang bumalik abroad para kumita ng malaki, 'di ba? Yes, so Ganun tama kaganda po. yung Oo. opportunity mo. Mm-mm. Ngayon, ano yung pinaka naging challenge sa'yo bago mo narating yung success mo ngayon? Yung Oo. pinaka-challenge or main dilemma ba na experience? Ang pinaka-dilemma ko dito, syempre, as a baguhan ako na nagsisimula dito, negative yung family ko rito. Negative Actually, sila. number one na negative sa akin, asawa ko, family ko, relatives ko. Okay. So, kumbaga, ako yung nakakita ng ganitong opportunity, nilaban ko lang din naman kasi yung trabaho ko dati sa OFW ako din naman talaga yung nagsasacrifice sa lahat. And then, syempre, ako yung kumikita ng pera, sabi ko sa sarili ko, pera ko naman yung ibang jojoin ko. Ngayon,
kung naging success ako rito, damay din yung family ko. Okay, So, tama naman. oo. Tama And naman. Actually, mostly sa mga families natin, hindi naman talaga sila negative. You know, they love us so Yes, much opo, na ayaw concern nila, lang po sila. concern sila, they love us so much na ayaw nila tayong makita mag-fail. Yes. Di ba? Love na love kasi ako ng Love na asawa ko. Ay, so, ayun, ayaw nila Oo. tayong makita mag-fail. Kaya, most Mm. of the time, yung love language nila, yung sinasabi nila na, yun na, hindi, kumbaga, nini-negative tayo na mag-try. Kasi Yes, ayaw nila tayo mag-fail. Pero ako Okay. naman siyempre, risk taker din ako. And Oh. talagang ano ako, kapag may opportunity na puwedeng ano Mm. pa, na bago, subukan ulit. Kasi ako Subukan naman, lumaki rin naman ako na broken family, and Okay. sanay ako sa ano, sa mga opportunity na mag-take risk. So, yun yung ano, yung attitude ko talaga na sumubok sa lahat. Risk taker ka Oo, risk talaga. taker ko talaga. Okay. So, ano yun? So, kahit tawag nito, ano yung naging realization mo na, you know, as an OFW, and kahit negative yung family mo, na Okay. ituloy mo yung ginagawa Ang mo? pinaka-realization ko do'n nung nandun ako sa Qatar, actually ano, hindi na rin talaga ako bumabata. Oo. Yeah. Ang Yung trabaho ko edad. kasi do'n, Oo. ang trabaho ko do'n sobrang hindi rin madali kasi napakainit lalo na sa Saudi o sa Middle East. Oo. Napakainit, sobrang lamig, Mm. tapos ang hirap din makisama sa mga ano, sa mga iba't ibang lahi. Mhm. And then tapos malayo ka pa sa family mo. Mm. Kapag may mga occasional, hindi ka agad nakakauwi. And then kung gusto mo nang umuwi, wala ka din namang ano, pera pa na ipon. Paano 'yan pag-uwi mo dito puro palabas yung pera. Mm. So, nag-isip talaga ako, sabi ko, susunggaban ko na ito. Mm. Itong opportunity na nasalihan ko dito sa digital. And then sa dami ba naman kasi na ano, ng mga OFW o estudyante, anong background, ang dami ko talaga nakita na kinaya nila na nagawa ito, na kumita ng malaki. Mm. So, Okay, tama nga naman yun. Kasi 'di ba, ako dati din ako, na-experience ko din maging OFW, pareho yes, tayo. yes, parehas po tayo. Pareho tayo. Kaya kumbaga mahirap talaga na mawalay sa family, Yes, 'di oo, ba? mahirap Mahirap, tas talaga. alam mo yun, kumikita ka pero hindi pa rin sapat, 'di Mm. ba? Tapos ano, kumbaga kung meron lang na opportunity, 'di ba, Yes, na oo. pwedeng kumita ng malaki, Yes, oo. or pwedeng doblehin, triplehin yung kinikita mo sa abroad na nasa Pilipinas ka Yes, lang. oo. Ba't Dito di na mo talaga. i-try? Di ba? Ba't Yes. di mo i-try? Oo. So, buti na lang talaga, Oo. happy and grateful ako na Mm. napabilang ako dito sa digital biz. And Mm. right now, kumikita ako ng 6 figure, mas dumoble pa yung ano, kinikita ko compare dun sa ano, sa ibang bansa. And talagang ano, very happy ako kasi bukod dun, nakakasama ko na yung family ko, nakakauwi na ako ng anytime na gusto ko, Oo. nabibili ko yung gusto ko, Mm. nakakapag-travel ako sa lahat ng gusto ko na, and then wala ka ng boss na ano sa'yo, nagigising o kaya Oo. ano, yung buhay nating empleyado talagang ano naman may time talaga nagigising ka, babangon ka, hindi Oo. puwedeng hindi ka papasok. Oo, pero dito sa digital biz, naku sobrang swerte ko. Kasi anytime Mm. na puwede kang matulog, puwede kang magising, oo. Oo. Kumbaga, Hawak ko hawak yung mo yung oras. oras mo. Yes, may time Hawak freedom mo po yung siya. oras mo. Oo. Opo. Pero syempre, before ka naman nagka-time freedom, Oo. trinabaho mo naman Yes, muna siya. sinipagan ko talaga siya. Sinipagan ko Oo, work siya, muna. oo. Kasi gano'n din naman sa ano, sa ibang bansa, sinipagan ko din naman. So, siyempre kung may gusto kang kukunin sa buhay mo, siyempre Tama. sipagan mo talaga. Kung gusto Tama mo talaga yun. na may nilaga, May talaga, tiyaga. may tiyaga talaga. Oo. Oo. So ngayon, syempre, fast forward tayo, ang dami mo nang naging achievement, di Yes, ba? ang dami na talaga. Sa ano naman, ano yung pinaka-motto mo in life? Pinakamoto ko in life kasi ano, sabi sa akin ng ano, ng nakapag-invite sa akin, so ito yung dala-dala ko na sa ginagawa kong ano, digital biz. So, ang sabi niya sa akin, tignan mo lang yung matatagal sa'yo sa trabaho mo. Ngayon, kung Okay. ano nangyari sa kanila, yun din ang mangyayari sa'yo. So, nakita ko doon, yung mga kasamahan ko, 5 years, 10 years, 15 years, wala ring ipon, tumatanda, and then ganun pa rin yung buhay, yung ano, yung rat cycle ng buhay, ano siya, kumbaga, utang, resibo, padala, padala, resibo, ganon. Hanggang sa dumating yung point na sabi ko, nakita ko sa tao na nakapag-invite sa akin dito, na ang dami niyang achievement, sabi ko, gusto ko rin yan. So, doon ako na, ano, na-curious talaga ako. And thank you so much talaga sa digital biz. Yes. Yan. Oo. Tama nga naman talaga yun. Kasi, kung gusto mong makita kung ano yung mangyayari sa buhay mo, tingnan mo yung mga nauna sa'yo. Yes, tama po. Di ba? Opo. Kung ilang taon na nila ginagawa, Oo. yung mga ganyan. Kumbaga, nanalamin lang ako sa ano, sa Oo. tao na ano, na siyempre
nag-invite sa akin, and then tinignan ko rin yung mga kasamaan ko sa trabaho. Tama. Hindi naman kasi mahirap makita Hindi kung naman, kung saan ka oo. papunta. Yes, Tama, madali 'di ba? lang talaga, Kasi oo. kung yung tao nga 5 years na, 10 years na ginagawa niya, gano'n Yes, yung buhay niya, oo. siyempre do'n ka rin papunta sa kung anong meron sa kanya. Tama po, oo. Okay. So ngayon, ano po yung tawag nito, ano yung mga plano mo? Ang plano ko ngayon, Ano sobrang mga ganda. future Excited na ako plano mo? kasi Oo. siyempre this coming na Mm. itong year na ginagawa ko itong digital biz, Mm. yung makapag-travel ako kasama ko yung family ko, Saan mo ba balak and pumunta? Hong Kong, Hong Kong. Japan, Thailand, ayan. So ang Oo. ganda kasi mga pre-travel na rin tayo sa Oo. atin yung oras, saka siyempre may financial freedom tayo. Mm. And then siyempre dito ko na mailabas ko na yung first car ko this First year. car this year, Yes. bago December Yes, 2024. opo, oo. Oo. Saan mo ba balak dalhin yung family mo? As of now, pag dito naman sa local, gusto ko sa Baguio naman. Baguio. Oo, para mayakap-yakap ko na. Namimiss mo na asawa mo. Oo, namimiss ko na talaga yung asawa ko, talaga sobra. So, sobrang sarap ng feeling talaga na malapit ka lang talaga dito sa family mo, na nakukuha mo yung gusto mo, and siyempre, Oo. talagang yung kumbaga wala nang sa kakabag-kabag yung yung loob ko na hindi na pwedeng na maging OFW, ito na talaga yung ginagawa ko.